Isang magandang araw po sa inyong lahat. Muli magkakaroon tayo ng verse of the day from Acts chapter 16, verse 6 to 7. Ganito po yung sinasabi sa verse 6, "And they went through the region of Phrygia and Galatia, having been forbidden by the Holy Spirit to speak the word in Asia." Verse 7, "And when they had come up to Mysia, they attempted to go into Bithynia, but the Spirit of Jesus did not allow them." Salamat sa salita ng Panginoon. Dito pinapakita ng may akda ang naging journey nila Pablo sa pangangaral ng Ebanghelyo. Sa puntong ito at sa verse 6, "And they went through the region of Phrygia and Galatia." So ngunit ano ang nangyari? Having been forbidden, pinagbawalan nino by the Holy Spirit to speak the word in Asia. Means not allowed to preach. Sa puntong yon, ang inaasahan nila Pablo ay makapagbahagi kasi nandoon na sila, ngunit hindi pinahintulot na maipahayag dito ang salita. Kaya sa verse 7, makikita natin doon kung ano ang nangyari. Sabi doon, nang sila'y dumating sa tapat ng Mysia, ay pinagsikapan nilang makapasok sa Bithynia, o nandun yung kanilang naisin at hangarin na makatungo doon at makapagpahayag ng salita ng Diyos. Ngunit hindi sila pinahintulutan ng Espiritu ni Jesus. The Spirit of Jesus means the Holy Spirit na siyang present doon sa nangyari sa araw ng Pentecost, na siya rin tinutukoy sa talatang ito. May mga pangyayari talaga sa buhay o lugar na hindi pinapahintulutan na mapuntahan, katulad na nangyari sa kanila dahil meron silang kailangang puntahan sa ibang lugar. Sabi doon sa verse 8 hanggang verse 10, "At paglampas nila sa Mysia, nagtungo sila sa Troas." Verse 9, "Nang gabing iyon ay lumitaw ang isang pangitain kay Pablo. May isang lalaking taga Macedonia na nakatayo, na nakikiusap sa kanya na sinasabi, 'Tumawid ka patungo sa Macedonia at tulungan mo kami.'" At sa verse 10, "At pagkakita niya sa pangitain, sinikap naming pumunta agad sa Macedonia, na naniniwalang kami tinawag ng Diyos upang ipangaral ang magandang balita sa kanila." So ito pala yung pinagagawa sa kanila na dapat nilang gawin. So makikita natin yung salitang forbidden by the Holy Spirit, na may layunin ang Panginoon at may mga bagay na pinagagawa sa kanila ang Diyos. Kaya let the Spirit direct us sa ating buhay. Kung may pinag-uutos ang Panginoon sa atin, sa kabila na meron tayong mga nakaplano sa ating mga buhay na gusto natin gawin, ngunit tiyakin natin na ito ba talaga yung pinagagawa ng Panginoon. Ikaw, baka mayroong pinagagawa ang Diyos sa iyo. Baka may mga bagay na hindi nangyayari sa buhay mo. Marami kang plano, marami kang gustong gawin, pero hindi nangyayari. Tingnan mo, baka mayroong pinagagawa ang Diyos sa iyo. Let the Spirit direct us and guide us. Tulad din sa atin, na mayroong pinapahintulot sa buhay natin sa nangyayari sa atin. Makita natin ang gawa ng Ama sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na siyang tutulong upang maging gabay natin sa kung anong pinagagawa sa atin ng Panginoon. Kaya tiyakin nating taglay natin ang banal na Espiritu Santo. At paano ba natin ito tataglayin? Tiyakin natin na totoo tayong nanampalataya kay Kristo Jesus at nagsising makasalanan, na nagtataglay ng Espiritu ng Panginoon, upang tayo samahan saan man tayo nais dalhin ng Panginoon, at tiyak yung direksyon ng Diyos ang ating patutunguhan, at hindi tayo mapapahamak. Alam natin kung sino ang kumikilos sa ating buhay. Kaya kung may mga bagay na hindi pinapahintulot ng Diyos, ask the Holy Spirit, ask God in your life, at tiyakin natin kung ano nga ba yung pinagagawa ng Panginoon. Kaya nawa po mayroon tayong natutunan about forbidden by the Holy Spirit sa ating mga ginagawa, at may mga bagay na pinagagawa katulad kila Pablo.
na meron palang nangangailangan ng higit kaysa sa lugar na kailangan nilang puntahan. Bagamat ang Ebanghelyo, ang pangangaral ay mahalaga na maibahagi sa lahat ng lugar. Subalit may mga pagkakataon kung saan tayo tinatawag ng Panginoon. Nawa po meron tayong natutunan mula sa salita ng Diyos. Pagpalain tayo ng Panginoon.